Another day, another vlog na naman tayo mga kumarites. Kaya naman for today's video ay gagawa na naman tayo ng masarap na ulam. Meron nga ako ditong 2 pirasong bangus na natira doon sa binili ko nung nakaraang araw. Iniisip ko nga kung anong luto ang gagawin ko dito dahil pare-parehas na lang yung mga lutong ginagawa namin. Kung hindi prito, sinigang, inihaw at kung ano-ano na lang, kaya naman ay nakakasawa na rin. Kaya naman ngayong araw ay naisipan ko ngang gawin itong rellenong bangus. First time ko ngang gumawa nitong rellenong bangus, kaya naman bago ko gawin ito ay nanood muna ako ng mga tutorials kung paano nga tanggalin itong laman sa loob. Medyo bitin nga itong ginawa kong pansundot, kaya naman medyo nahirapan akong tanggalin. Eto lang kasi yung nakita kong pinakamahaba na pwede kong gamitin, kaya naman ay ginawan ko na lang ng paraan. Para sa katulad kong ngayon lang gagawa ng ganitong klaseng recipe ay talaga namang napaka-challenging. Tingnan nyo naman at napaka-perfect nga nitong aking pagkakatanggal, kaya naman not bad sa katulad kong first timer. At dahil nga maiksi yung ginamit kong panundot at para makasiguradong walang naiwang tinik doon sa bandang buntot ay binaliktad ko muna yung balat ng bangus. Meron ngang mga naiwang tinik sa bandang buntot, kaya naman tinanggal ko lahat yun para masarap yung pagkain natin mamaya. Kung titingnan mo ay napakadali lang nitong gawin, pero pag ginagawa mo na ay napakahirap pala nito. Siguro nga para sa akin na ngayon lang gagawa ng ganito ay napakahirap, pero sa mga expert na ay mani-mani na lang ito para sa kanila. Pero natutuwa naman ako dahil kahit ngayon lang ako nito gagawa ay parang nakuha ko naman ito kaagad. At nang matapos ko nang tanggalin yung mga laman ay hinugasan ko lang muna to at saka ko naman nilagyan ng mga pampalasa at saka ko naman ito ilalaga. At habang nilalaga ko nga yan ay itong balat ng bangus naman yung inasikaso ko. Nilagyan ko lang ng konting toyo at pinigaan ng 3 pirasong kalamansi at ibababad lang natin yan hanggang sa lumamig yung ating nilagang bangus. Pinakuluan ko lang yan ng ilang minuto at kapag ganyan na yung itsura ay pwede na natin yan tanggalan ng tinik kapag malamig na. At kung nahirapan nga ako kanina sa pagtanggal ng laman ng bangus ay mas mahirap pala itong pagtatanggal ng tinik. Mas mabusisi nga ito at matrabaho dahil kailangan nating matanggal lahat ng mga tinik dyan. Ingat na ingat talaga ako dyan at bawat laman ng bangus ay pinisil-pisil ko pa para masiguradong wala talagang naiwan. Dahil hindi pwedeng may maiwan dyan dahil baka mamaya sa pagkain natin ay mabulunan tayo. Hindi na ako nagtataka kung bakit mahal ito at konti lang ang gumagawa dahil napakahirap palang gumawa nito. At nang matapos na ay dinouble check ko nga ulit ito para masiguradong wala nang ang tinik na natira. At hindi pa nga natatapos dyan dahil dito naman tayo sa iba pang mga sangkap na gagamitin. Pinadaan ko na nga lahat dito sa food processor, pati nga itong paghihiwa ng bawang at sibuyas. Dahil kapag imamano-mano pa natin yan ay napakatagal. Sinunod ko na nga rin itong carrots at bell pepper. Mabilis lang talaga at madali lang yung trabaho kapag meron ka nito sa bahay. Hinaluan ko rin pala ito ng kapirasong karne at giniling ko na nga rin ito. Dahil nga dito ay sandali ko lang na i-prepare itong ibang sangkap na gagamitin ko. Doon lang talaga ako natagalan sa pagtatanggal ng laman at ng tinik. At syempre pagkatapos nating ma-prepare lahat ay mag-uumpisa na nga tayong magluto. Medyo pagod na pero excited na nga ako dahil malapit na tayo sa katotohanan. Habang ginigisa ko nga itong karne ay nilagyan ko na ito ng pampalasa. Konting seasoning, asin at paminta at pagkatapos niyan hinalo-halo ko lang at inilagay ko na rin itong carrots at bell pepper. Saglit lang nating lulutuin yan at pagkatapos ay nilagay ko na rin itong mga laman ng bangus. Grabe pala to no, 2 piraso lang itong ginawa ko pero inabot na ako ng ilang oras. Hindi pa nga dyan nagtatapos dahil pagkalamig nito ay nilagyan ko naman ito ng 2 pirasong itlog at itong pasas. Siguro kapag hinainan ka nito sa kainan ay masasabi mong espesyal kang bisita, lalong-lalo na kapag sarili nilang gawa. Di ba nga mahirap nga itong gawin kaya mafe-feel mo talagang special ka? Charot. At nandito na nga tayo sa pinaka-exciting part dahil malapit na tayong matapos. Medyo madali na lang ito dahil lalagyan na natin ng laman itong mga bangus. Medyo naparami nga itong ginawa ko kaya naman siniksik ko talaga tong mabuti. Tingnan nyo naman itong ating bangus at napakalusog. Syempre dahil nga malusog yung gumawa kaya binagay lang natin. Bago pa iprito ay pinahiran ko nga muna ito ng harina. At eto na nga yung pinakahuli nating gagawin ang pagpiprito. Dahil nga medyo malalaki itong ating bangus ay muntik pa ngang hindi magkasya dito sa ating pan kaya naputol yung ulo. Pero okay lang yan dahil tayo lang din naman ang kakain yan. At ganito nga kadali ay kahirap pala gumawa ng rellenong bangus. Pero masasabi kong worth it naman dahil tingnan nyo naman itong ginawa natin. Sobrang siksik at hindi biro, talagang napakasarap nito.